Yo, 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 mega love shoutout sa ating mga kaiskonyan at mga langga ko dyan. So ngayon, ang itatopic lang natin ngayon is mga tauhan ng City Hall o mga tao ng City Hall. Binabaklas ang mga tarpaulin ni Yorme. Ngayon, eto na. Maraming solid isko Maraming solid isko na kahit sabihin mo talagang simpleng mamamayan lang, pumapalag na ba't yung tinatanggal yan, di ba? Talagang pinalaga ng mga tauhan ng City Hall para hindi tanggalin yung tarpaulin ni Isko. O eto, bago natin reaksyonan, panoorin muna natin. Dito, walang problema yun. Tanggal kayo ng tanggal magkabit din kayo. Hindi namin tatanggalin yan. Karapatan ng bawat tao yan magkabit. Sino gusto? Hindi porket solid kami rito, tatanggalin nyo na yan. Ginagawa nyo. Lalo ba kayo makakang boto rito Tatanggalin nyo na yun, Yun, di ba? Kitang-kita nyo. Anong sabi ng mga Manileño o mga tao na sumusuporta kay Yorme Isko? Wala naman kayong makukuhang boto rito. Hindi porkit nakaupo kayo, tatanggalin nyo lang gusto nyo. Magkabit din kayo ng tarpaulin o poster kung gusto nyo. Walang pipigil sa inyo. Diba? Karapatan ng mamamayan to. Kumbaga, tapat ko, linis ko. Hindi naman nagkakalat yung tao. Gusto lang nilang ipakita kung gaano ang suportan ibinibigay nila kay Isko Moreno. Bakit ba hirap sa tao na pumalag, na lumaban ng parehas? Hindi naman to katulad pa ng eleksyon na nagdidikit na sa mga pader, 'di ba? Ang pinaglalagyan lang naman nila ng mga tarpaulin ni Isko is mismong bahay nila. Anong mali ron? Paano kayo mamahalin ng tao? Paano kayo makakakuha ng simpatsya ng tao kung ginagamitan niyo ng pangil o ginagamitan niyo ng kamay na bakal? Hindi naman lahat ng tao hindi papalag sa inyo. Hindi naman lahat ng tao nagtatrabaho sa City Hall o nakikinabang sa gobyerno. Yung iba dyan mga private, yung iba dyan mga negosyante o mga nagtatrabaho sa mga private na kumpanya na hindi nyo masasaklawan yung pag-iisip at ginagawa nila. Diba? Real talk. Pag may naglagay naman ng tarpaulin nyo, tinatanggal ba nila? Hindi naman. Diba? Ang sa kanila, gusto nilang ma-express sa tao o sa mga daraan o itong bahay na to, na solid supporter pala ni Isko. Naiingit ba kayo dahil walang gumaganyan sa inyo kundi mga tutuusin lang wala bang gumaganyan sa inyo kundi mga empleyado ng City Hall? Wala bang gumaganyan sa inyo kundi mga kamag-anak nyo? Alam nyo, nasisira kayo sa tao. Etong video na to, tingin nyo hindi ba maglilik to? Hindi maglilik tong ginawa nyo. Ayan, leak na. Sira na naman kayo. Imbis na madagdagan ng rating nyo, ipakita nyo nagtatrabaho kayo, nakapokus kayo sa pagtanggal ng tarpaulin ni Isko para hindi makita ng tao. Sabi ko nga po sa inyo, tanggalin nyo man ang tanggalin ng mga tarpaulin o mukha ni Isko. Hindi nyo na siya masisira sa Manileño. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Ang tarpaulin ni Isko nakatatak na sa isip at puso nila. Bakit kamo? Nakatatak na rin sa isip at puso ang mga nagawa ni Isko sa mga Manileño. Hindi yung puro forma lang. 'Di ba? Yung malasakit andyan. Yung trabaho, yung pagmamahal at pag-aalaga sa Maynila andyan. 'Di ba? May weekly report si Isko. Kung saan pinapakita niya kung ano nagawa niya. Hindi pagpapapogi yun. Pruweba o resibo tawag ron. Diba? Huwag niyong bigyan ng kahihiyan ng sarili niyo. Para lang masabi na magaling kayo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi kasiraan ni Isko ang magpapanalo sa inyo. Ang magpapanalo sa inyo, trabaho at ginagawa nyo. Ang problema kasi, wala kayong nagawa, wala kayong maipakita. So, kailangan ang maging panlaban nyo sa tao is tanggalin sa utak nila ang mukha at pangalang Isko. Tingnan mo ngayon, hindi sa pag-ano
Ang dami nagsisisi. Ang dami nagsisisi na sana si Isko na lang binoto namin nakaraang eleksyon. Presidential election. Bakit kamo? Alam nila na mas maraming magagawa ang Isko Moreno kung siya ang nanalo. Totoanan tayo. Ngayon, ayoko siraan ng administrasyon. Hindi naman tayo sinasabi masama sa administrasyon. Nga lang, iba talagang trumabaho ang Isko. Kung nagawa niya sa Maynila, kaya niya sa buong bansa. Actually, kung tutusin, magugulat ka. Ako umiikot ako ng Maynila. Kahit hindi na parte ng Maynila, may tarpaulin pa rin ng Isko Moreno. Kahit na hindi taga Maynila, minamahal pa rin ng Isko Moreno. Tulad nito, tulad nitong pagla-live natin. Halimbawa, pag nag-live ba tayo, pumalo tayo ng 1,000 live viewers o pumapalo ng total viewers natin, pumapalo, let's say, ng 20,000, 30,000. Tingin nyo ba lahat yun Manileño? Hindi. Although, mas marami Manileño kasi sila yung nakaka-relate sa nangyayari sa Maynila. Pero marami pa rin doon outside Manila na talagang napabilib sa nagawa ng isang Isko Moreno. Na talagang natuwa at talagang minahal ang Isko Moreno. Ang dami. Ang dami. Sobra. So, anong paraan o kahit pigilan o i-block nyo sa news or sa ang Isko Moreno, paano mawawala sa isip nila ang ginawa ng tao o nagawa ng tao? Mindset ba? Mindset. 'Di ba? Hindi nyo kailangan siraan, hindi nyo kailangan na tanggalin. Kasi sa ginagawa nyo, lumalabas sa tao, hindi kayo parehas lumaban. 'Di ba? Tutusin, hindi naman nag-uubos ng pera ang Isko Moreno para manalo sa laban to. Ang puna ni Isko, kung tutusin, sipag lang. Yung araw-araw na humaharap sa tao, araw-araw na na niyayakap yung tao. 'Di ba? At ang Isko Moreno, hindi katulad nyo na nangangako ng ganito, ganyan, nananako ng ganito, ganyan. Yung kakayanan niya lang. Hindi siya yung, pag nanalo ako, 2,000 senior citizen. Pag nanalo ako, 3,000 senior citizen. Hindi siya ganun. Ang sinabi lang ni Isko, ito nasatisfy ang mga tao. Kung anong ginagawa natin noon, ibabalik natin pag nakaupo po tayo. Yung sa nagawa ni Isko noon, kahit sabi mong wala siyang idadagdag, satisfied na ang tao. Paano ba naman di masasatisfied? 'Di ba? Sa mga senior, PWD, estudyante, single parent, may eskwelahan na maayos, naka-aircon, may ospital na mala 5-star hotel, kompleto gamit. Lahat yan. Sobra-sobra na sa tao. Sapat na sa kanila. At ba't nagtitiwala ang tao sa kanya? Kasi lahat ng sinabi niya, ginawa niya. Actually, marami pa nga siyang hindi sinabi nung nangampanya siya. Pero ginawa niya nung nakaupo siya. Diba? Yung ibang mga hindi niya sinabi nung nangampanya siya, naidagdag pa nung naupo na siya. Kumbaga maraming pa bonus si Isko. Hindi niya na lang sasabihin kung ano pa magagawa niya, pero maraming dagdag. Nakapakinabangan ng tao at Manileño. Satisfied na tao ron. Yung hindi puro forma, alam nila eh. Hindi katulad ng iba, mangangako, ganito, ganyan. Pag nanalo ako, kesyo ganito, ganyan. Diba? Real talk lang. Magtrabaho kayo. Na nararapat sa tao. Dahil ang Isko hindi naman sinuhulan ng tao. Nagtrabaho lang. Diba? Yun lang. Ang Isko hindi sinuhulan ng tao, nagtrabaho lang. Which is dapat ganun din kayo. Hindi nyo kailangan suhulan o pangakuan ng ganun yung tao. Hindi nyo kailangan sirain yung tao. Hindi nyo kailangan i-block out si Isko sa buong Maynila. Hindi na makakalimutan yan. The best dyan, tapatan nyo yung ginawa ni Isko. Tulad yan, yung dalawang kumakalaban sa kanya, parehas naman nakaupo ng politika. Natapatan nyo ba yung ginawa ni Isko? Hindi. O yung Sam Versosa, sobrang yaman. Natapatan mo ba yung ginawa ni Isko? Hindi. Ginagawa mo ba yan nung nakaupo si Isko? Hindi rin. Nung nakaupo pala siya, hindi rin. Pakitang tao lang yung ngayon. Tayong mga gago. Tayo magpapaniwala sa kwento. Huwag tayo magpadala sa pakitang tao. Dahil yan ang gagamitin nila para makuha ang boto nyo.
Tama po ba? Well, anyway, maraming salamat mga kaiskonyan. Sana nag-gets nyo yung punto ni Sisigaw. Para sa inyo to, hindi para sa akin. O para sa atin to. Ha? Para sa atin to. Maraming salamat mga kaiskonyan, mga langga ko. Ingat kayo lagi. Maynila. God first.